Magsasagawa ng mass testing ang Department of Agriculture sa mga baboy sa Lobo, Batangas. Ito'y para matukoy at maihiwalay ang mga may sakit o pineste ng African swine fever. Tiniyak naman ng DA na may parating ng ASF vaccines. Si Benji Durango sa sentro ng balita live. Naomi, kanya-kanyang libing na ang mga hog raisers na mga namatayan ng kanilang mga alagang baboy dito yan sa Lobo, Batangas. At may tuturing nila na itong trahedyang ito ay pinakamalala sa kanilang kasaysayan. 1 metro na lang na lalim matatapos nang inuhukay ni Tatay Maximo ng barangay Malalim na Sanog. Isa ang 63 anyos na matanda sa mga backyard hog grazers sa bayan ng Lobo, Batangas na napuruhan ng swine flu outbreak. Sa hukay na ito, ibabaon ni Tatay Maximo ang kanyang pangarap na maayos na buhay. Tay, ilan na po ang baboy na alaga ninyo na ililibing ninyo? Aba, yan lahat po ay mahigit na 30, dadalo ng tira. So 28 na nalilibing ninyo? Kanya-kanyang hukay na ang ginagawa ng mga taga rito. Naglilibing ng mga alagang baboy na tinamaan ng sakit para hindi na mahagip ang iilan na lang na maayos pa ang lagay. Mahigit 100 baboy na ang namamatay sa buong barangay. Tulad ng isang ito, mapula na ang balat at mata, nangihina na. Kapitan, paano ba malalaman na kapag ang isang baboy ay infected na ng swine flu o hindi? Yan po ay talaga ang isang baboy nanghihina at hindi na po kakain. 4 na araw na lang itatagal ang tulad niyan. Kapag nakitaan na ng mga senyales, ihiwalay na sila sa karamihan. Ililibing sa mga hukay na ito para hindi na makahawa. Ngayong araw, 5 ang ililibing ni Tatay Maximo sa hukay na kanyang ginagawa. Buhay pa naman ang mga baboy, pero may sakit na. Ang lahat ng kanyang pagod, hirap at daang libong puhunan sa 32 niyang alagang baboy, ibabaon na lang lahat sa limot. Tay, pwede bang malaman kung anong nararamdaman mo habang naglilibing ka ng mga alaga mong baboy? Talagang malungkot, talagang nakakapaluha. Dahil ho, isa inasahan namin, pambuhay sa aking mga pamilya. Ngayon, wala tayong gagawa eh. Tinuturukan naman ho namin ng gamot, wala tayong gagawa eh. Ayaw ho namin na mamatay doon sa ulbo, kundi dinadala namin dito. Naramdaman ko ang lungkot ng matanda. Mas malala po ngayon sa ngayong panahon ito. Bakit ho? Dahil talaga hong marami ang namamatay na baboy. Ang bayan ng Lobo ang ground zero ng outbreak ng ASF ngayong taon. Sa 26 na barangay sa bayan ng Lobo, 20 barangay ang naka-lockdown ngayon. Tinatayang papalo sa 12,000 baboy na ang namamatay buhat na magsimula ang sakit noong nakaraang buwan. Nag-abiso na ang Department of Agriculture, parating na ang bakuna. Ang solusyon muna ngayon, mag-mass testing. Ihiwalay ang may mga sakit, ibebenta sa labas ng bayan ng wala. Pero kung sa bayan ng Rosario, Batangas nakakapagbenta pa ng baboy sa labas, dito sa Lobo, bawal na. Ang sabi nga po ay lockdown. Kaya wala po kaming magawa. Sana kung matest na negative sa ASF yung kanilang mga alagang baboy, payagan sila na mailabas at maibenta sa labas ng bayan ng Lobo ang kanilang mga alaga para kung kahit papaano ay makabawi sila dun sa puhunan na kanilang inilaan dun sa pag-aalaga ng baboy. Sinusubukan pa namin kunin ang sagot ng LGU na nasa pagpupulong daw ngayon para alamin kung anong tulong ang maibibigay nila sa mga apektado. Hog raising ang pangunahing kabuhayan ng mga Taga-Lobo na pinipeste ngayon ng African swine flu. Ngayon may ulitin ko lamang yung pakiusap ng mga taga rito sa kanilang lokal na pamahalaan at sana nga raw ay may makikinig sa kanila mula sa LGU. Ang kanilang pakiusap ay payagan silang maibenta sa labas ng kanilang bayan yung mga baboy na malalakas pa at wala pang sakit sa ngayon. At payagan sila na maibenta ito kahit man lang daw sa pinakamurang halaga, halos sa bentang pamigay na lamang ay okay lamang sa kanila. Isang pakiusap na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na kasagutan mula sa lokal na pamahalaan. Naomi? Maraming salamat, Benji Durango.